Mga kapuso, karong bare months na. Tuna nato ang paggama og lanterns o parol. Makauban nato this morning si Krisa Dapitan nga live sa Zamboanga City Jail Male Dormitory. Krisa, good morning! Good morning, Kent. Mayong butag sa mga kapuso dira sa studio. Mayong butag sa mga kapuso. Mao pa lang gayud no pagsulod sa Setyembre. Apan kitang mga Pinoy excited na gayud sa Christmas season. Ano na gani uban nga nagapatugtog na og mga Christmas songs ug ano na uban nga naga-decorate na sa ilang panimalay. Syempre, ang gapo kompleto gayud sa Christmas feels ang mga decorations sama na lamang niining mga lantern. Karong buntaga mga kapuso, live na live kita dinhi karon sa Zamboanga City Jail Male Dormitory. Tungod balita nako kini mga persons deprived of liberty o mga PDL nagagama na og mga lanterns. Ano na sab sila mga modern lanterns kung tawagon. Kani kauban nako ang jail superintendent or ang jail warden nga si Jail Superintendent Xavier Solda para atong tun-ano o atong mahibaw-an kung ngano sila gahimo og mga lanterns. Mayong butag, Sir Solda. Yes, maayong buntag at sa lahat po ng mga kapuso natin na nakasubaybay. Una ho sa lahat, Sir Solda, no, doon muna tayo sa paano ho yung background ng etong paggawa natin mga lanterns? Paano ho ba nagsimula at kailan? Well, actually, yung paggawa ng lantern no, ng mga PDL natin, dekada na talaga itong ginagawa dito sa facility. Siyempre, nandito lang sila sa loob. Gusto rin natin na kumikita sila at para nga tuwing Pasko, may dadalaw ng mga kapamilya nila, meron na lang silang may aabot. Pandagdag sa Noche Buena. So ito naman, Sir Solda, no, syempre alam natin na hindi talaga madali itong paggawa. May mga nagtuturo ba? Paano kayong proseso ng paggawa ng lanterns na to? Well, napakaswerte natin kasi meron tayong mga PDL dito sa facility na matagal nang gumagawa ng mga lanterns kahit nung nandun pa sila sa labas. And alam nyo, yung paggawa po ng lantern, madali naman itong matutunan. And nagpapasalamat ako kasi very active yung aming Welfare and Development Unit na sila rin na nag-a-assist, nagsusupervise, no? Tinitingnan talaga yung paggawa ng parol at sila na rin yung nagka-quality check kung talagang maganda, meron pang kailangang improve, ganon. Ay mga kapuso, makita ninyo kini mga lanterns gama ni tanan sa mga PDL. Grabe na kung tan-awon ninyo, dako nindot kayo siya, so murag lisod kayo ni siya himuon. Sir Solda, ilang oras ba tinitake itong paggawa ng lanterns natin? Well, actually, yung mga parol natin in an hour, no? Kaya na lang makatapos ng isang piraso, lalo na yung mga electronic dyan, na mga lanterns natin at napakaganda talaga ng mga disenyo. Pero sa makikita natin, matanong ko lang Sir Solda, meron ba tayo yung mga tinatawag nating yung mga yung old style na parol, yung mga walang mga ilaw, ganun? Yes, meron. Actually, meron po tayong mga gawa sa kawayan, no? Na mga parol natin dito sa facility. Meron silang tinatawag na donut, no? Yung bilog lang, and then merong star, no? At iba't ibang disenyo yan, iba't ibang kulay. At actually, yun ang pinakamura, nasa 60 pesos. Kasi yung mga electric natin or electronic na mga lanterns natin, nasa mga 1,500 to 1,800. Pero makikita nyo naman, kagaya na itong parol na nasa likuran ko, mahigit 5 talampakan ang taas niya at yung diameter more than 3 feet din, no? So napakalaki talaga niya. At itong lantern na ito, 1,500 pesos lang. Mura na siya, kung i-compare. Yes, napakamura na niya. Pero hindi lang naman kasi basta lang siya lanterns, ano? Ang kada isang pirasong ginagawa na lantern dito ay isang istorya. Istorya ng pag-asa, istorya ng bawat pamilya na matutulungan sa counting kita o kikitain nila sa mga lanterns natin. Ayun, tungo na ho tayo doon, Sir Solda, since sa kwento nyo. Balita ko nga din talagang binibenta natin itong mga lanterns. Saan natin binibenta? At of course, may price range ba? Kasi nakwento natin ito 1,500 na. Yes, so yung mga electronic natin nasa 1,500 to 1,800. Meron naman tayong mga electronic, no, na nasa mas mababa pa, no? May mga nasa range sa 1,000 pesos. Meron naman tayo yung mga gawa sa kawayan, bale nasa 60 pesos siya. Pero ito yung pinakamaganda. Alam nyo po, dito sa Zamboanga City, kapag merong mga estudyante, senior citizen, o meron ho tayong mga PWD na gustong bumili rin po at tumulong sa mga PDL natin, meron ho kayong discount, no? So halimbawa po, yung 60 pesos, no, na
parol na inyong bibilin, pwede ho kayo mabigyan ng 5 pesos to 10 pesos discount. Ganun ho namin kamahal at pinagmamalasakitan din yung mga estudyante natin, PWD at senior citizen. Kasi alam po namin, hindi nyo nakakalimutan yung mga PDL po natin. Matanong ko lang din, nakalimutan ko pala ito. Paano naman itong mga materyales? Saan galing itong mga materyales? Well, through the Welfare and Development Unit, sila na po yung bumibili ng mga gamit, nag-order po sa labas. So ilalapit na lang po ng mga PDL sa kanila kapag kailangan ng mga materyales. Pero of course, alam naman natin, every last quarter of the year, marami talaga tayong mga livelihood at isa ito sa pinaka-importante na hindi namin nakakalimutan. Kaya maaga pa lang, naghahanda na po talaga kami. Ayun, last note talaga, please, baka may message ho kayo sa ating mga kapuso. Yes, sa mga kababayan po natin na nakasubaybay, mga kapuso ho natin, tangkilikin po natin yung mga parol ng ating mga PDL at sa mga naisong mag-order ng maaga. Maaari ko kayong magpadala ng text or mensahe no, sa 0926-258-9629. Ulitin ko lang, Krisa, 0926-258-9629. Ayun, mga kapuso, dili tungod nga, adun anaalang diri sa sulod sa pasilidad kini mga PDL, nakatabang gihapon sila sa ilang mga kabanay, pinaagi ni ining paggama og mga lanterns og pagbaligya. Daghang salamat, Sir Solda. Thank you so much. Back to studio. Happy Christmas! Dakong tabang sa DNA Kapusong Krisa no nga masustain ang panginanglanon sa mga kabanay sa atong mga PDLs. Daghang salamat Krisa ug mayong buntag sa iyo diha.